Nauwi sa trahedya ang biroan ng dalawang lalaki sa Cebu. Nasawi ang isa sa kanila matapos suntukin sa ulo ng kaibigan na napikon. Matapos umanong tawaging pangit ng biktima. Yan at iba pang krimen sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Patay na ng matagpuan sa kanilang tahanan ang isang lalaki sa Minglanilla, Cebu nitong Huwebes. Ang lalaki, ininda raw ang matinding sakit ng ulo matapos suntukin ng kanyang kaibigan hapon nitong Martes. Ayon sa mga kapitbahay, nagkapikunan ang magkaibigan. Anang unang kumin sa kaninang urata. Ni anak ko na nga kung nagsisikot o buang. Yung ko na asawa, mamusawa ka buang. Kay buang misab, asawa ka buang. Karon ni baos ang kanang namatay. Ni anak asad sa ikaw swerte kay nakasawa ka gwapa pero batil na maura gyud na. Ayon sa lola ng biktima, nagsumbong ang kanyang apo sa barangay kinabukasan, kaya nakatakda na sana silang magharap ng sospek, pero namilipit sa sakit ng ulo ang biktima. Nadala sa ospital. Wala, yan na nagipablater. Pablater niya. Gapon, iyan natang hearing gapon. Nga mo na mga namatay naman, nigahi naman sa taas. Kasunod nito, inirekomenda ng PNP na ipa-autopsy ang labi ng biktima. Nilagdaan na rin ng hepe ang charge sheet para sa kasong pagpatay laban sa sospek. All the evidence that we got tend to lead that it was the ultimate cause of the death of that individual. Pero ayon sa kanyang misis na tumangging humarap sa kamera, nagsisisi ang kanyang mister at handang humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Patay naman sa pamamaril ang isang broadcaster sa bayan ng Malindigao Special Geographic Area o SGA Barm noong Huwebes ng gabi. Ayon sa pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktimang si Nestor Micator kasama ang kanyang misis nang bigla siyang binaril sa ulo ng riding and tandem. Di na nakaabot ng buhay sa ospital ang biktima. Ligtas naman ang kanyang asawa. Isang basyo ng kalibre 45 ang narecover sa crime scene. Iniimbestigahan ng pulisya kung may kinalaman ang krimen sa trabaho ng biktima bilang mamamahayag o sa kanyang trabaho bilang lupon ng barangay. Titingnan natin if ito bang motive sa pagpatay sa kanya ay politically related or personal grudge po at hindi ito kaugnay sa kanyang trabaho as a media personality. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. JP Soriano, nakatutok 24 oras.